Sa paglantad ng video, nagdudulot ito ng pangamba sa mga aksyon ng kasalukuyang Pangulo ng Pilipinas. May mga nag-aangkin na posibleng pumunta si Bongbong Marcos sa Germany upang itago ang mga nakulimbat na salapi mula sa loto. Bukod dito, plano rin di umano nila PBBM at Liza Marcos na magkaroon ng charter change upang mapahaba ang kanilang panunungkulan at manatili sa posisyon ng mas mahabang panahon. Ito ay nagdudulot ng pagkabahala sa marami sapagkat ang kagustuhan ng taong bayan ay matapos na ang termino ni Bongbong sa mas maagang panahon dahil sa di umano'y hindi sapat na liderato nito. Ang mga nabanggit na balita ay nagpapakita ng kawalan ng katiwalian at pagkukulang ng kasalukuyang administrasyon sa pagpapatakbo ng bansa. Ito ay nagdudulot ng pangamba at pag-aalala sa publiko na umaasa na sana'y magkaroon ng maayos at tapat na pamumuno para sa ikakaunlad ng bansa. Gayunpaman, ang mga alegasyon ng korupsyon at pagtangka sa pagpapahaba ng panunungkulan ay nagpapalakas ng panawagan para sa mas malinis at tapat na pamamahalaan. Sa gitna ng mga kontrobersiya at pangamba, mahalaga ang pagtindig ng mamamayan at pagtuto sa anumang anyo ng pang-aabuso at katiwalian sa pamahalaan. Ito ay nagbibigay ng lakas at boses sa mga taong umaasang magkaroon ng tunay na pagbabago at pag-unlad sa lipunan. Ang pagtutol at pakikibaka ng mamamayan ay nagpapakita ng kanilang determinasyon na ipagtanggol ang kanilang karapatan at ipanawagan ang tunay na pagbabago sa bansa. Well, ito nga ang balitang ating pagkakatutukan. Ngunit bago ang lahat, siguraduhin mag-subscribe at i-hit ng notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga sulyap ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. Yan po ay nasa batas. Yung 4-piece na yan na ibigay doon sa mga indigent o mga mahihirap nating mga kababayan. Ninanakaw po ni Liza Marcos yan, ni Tambaluslos. Yes, straightforward. Yan putang inang yan, bilyon-bilyon ang ninanakaw sa inyong mga mahihirap. Kaya na-delay ang inyong, hindi nakakarating sa mga ATM cards ninyo. Meron ba nakaano dito? Mga palangga? Okay lang yung palangga, mag-comment ka dyan. Kung ikaw ay tumatanggap ng 4-piece. Diba? Nasa batas naman yan eh. Hindi nakakarating sa kanila, ilang buwan na. 3 buwan. Yung 3 buwan na yan, ilang milyon kayo. I believe more than 1 million 4-piece beneficiaries hindi nakakarating sa ngayon dahil ibinubulsa ng putang inang gobyernong ito. Yan po ang issue. It's not me, it's not pastor. Kami ay isa-isa lamang sa mga milyon-milyong Filipinos. Okay? Ilang porsyento lang kami na ginigipit. Pero ang mas ginigipit kayo. Dahil imagine mo, ilang milyong 4-piece beneficiaries na umasa kayo na dumating sa ATM ninyo na dapat ay pangbili niyo ng bigas, ng bugas, ng kung ano. Hindi dumating sa inyo. Nasa bulsa, nasa butod ni Liza Marcos at ni Tambaluslos. Hindi nyo nakikita yan. Kasi ayaw nyong makialam sa usaping politika. Pero, apektado kayo. Ulitin ko, ako ba apektado sa pangpagnanakaw nila? Direct, hindi ako apektado kasi hindi naman ako, wala naman ako sa Pilipinas. Pero apektado ako kasi hindi ko kayang kalimutan yung ginagawa sa inyo kasi once ako ay supporter nila. At gusto kong, kung ano yung, sabi ko nga, kung ano yung walang tulog ako noong panahon na yun, na pag tinatawagan ako ng buwaka ng inang mga staff ni AHA at si AHAS mismo, na pagpapa-interview kay Kuting, bumabalikwas ako kasi umasa ako na ibangon nila ang Pilipinas. Pero magdadalawang taon na mga putang ina, nasa Germany ngayon. Nag-i-enjoy sila ngayon. Anong binitbit nila? Maari yung para sa 4-piece, binitbit na nila. Bakit? Walang ginagawang Senado para panagutin si Robles at si Liza Marcos sa pagpapanalo sa loto. Usapin niyo po ito. Kasi hodang tricycle driver ka, taxi driver ka, nag-oopisina ka, call center agent ka, nurse ka, doktor ka. Usapin niyo to. Hindi ko to usapin actually. Kasi kayo ang naaapektuhan. Anong proyekto na visible na ginawa ni Marcos Jr.? Asan ang infrastructure na sinasabi niyang
build na itutuloy niya ang infrastructure projects ng Pangulong Duterte. Wala. Ginamit niya lang para kunin ang loob ng mga Duterte supporters. Asaan yung 1 million na pinangako ni Marcos Jr. na bahay taon-taon? 2 taon na siya. Okay? Magdadalawang taon sa Hunyo. At hindi natin siya hayaang lumagpas pa siya ng June 30 at least. Asan ang mga bahay? Usapin niyo po ito kahit ikaw ay vendor. Hindi mo pwede sabihin kung naririnig niyo po yung boses ngayon, whether jeepney driver, kung an OFW, usapin niyo to palangga na kailangan ninyong makialam kasi hodang anong relihiyon ninyo. Huwag niyo pong isipin na itong laban na ito is for Kibuloy. It's not for Pastor Kibuloy. It's for 100-something million Filipinos. So hindi porket nauna, well actually ang nauna yung hakbang ng mga maisog sa Davao at sa Cebu. And now, dahil nga ang kanilang pastor ay ginipit ng nila Lisa Smugs at nila Virus, kaya sila nag-voice out. Then hindi pwedeng, dahil sila ba ay KOJC, hindi na natin sila sasamahan. Mali kayo dun. Ako ba miyembro nila? Nakita niyo ba ako na pinopromote ko sila noon? Ever since nanonood ako sa kanila, tinitignan ko ang mga balita. Pero ako'y nakisali, hindi dahil ako ay isang miyembro, dahil nakikita ko na isa sila sa mga ginigipit at ang kanilang ang alignment ng laban nila ay pareho ng laban ko na sinisigaw ng mga speakers doon yung tungkol sa parsahang initiative. Tungkol din sa smuggling. Nandun, di ba, si Ka-Eric, si Attorney Vic, nagsalita din doon noong nakaraan. Ang tinatapik na Attorney Vic na huwag lapastanganin ng ating konstitusyon dahil dyan sa People's Initiative na yan. Si Attorney Vic ba ay KOJC? Hindi. Even nga ang Pangulong Duterte, hindi. Mamaya magsasalita daw sila doon. At saka sila Baste. So, ako ay kinakausap kayo, hindi to para sa akin. Para po sa inyo, kayo ang number 1 na naapektuhan sa pambababoy ng putangin ng babaeng Lisa Tanas na ito. Yung extraction na ano natin, may mga nagtatanong sa akin, itong week na to, i-ano ko na po yan, ibubugan na natin yung pagiging mastermind ni Lisa Ahas sa kidnapping sa Turkey. Kayo ang humusga pagdating na yan. So nakita nyo, pati pagpating kidnapping, pinasok ng putang inang babaeng ito. Nakita ninyo? So hindi kayo gagalaw. Straightforward, inaakusahan ko siya. Diba? Hindi ako kinakasuhan. Bakit? Kasi makakadkaladkad siya sa mundo, sa buong mundo. Kaya gumagamit siya ng proxy. Yan ang kadyutahan yan. Pero akala niya, makakaligtas siya. Kakarayin ko yung butod na yan. Kakarayin natin, huwag kayong matakot. Kasi pag puro takot ang mamumutawi sa inyong isipan at sa inyong puso, then forever kayong maghihirap. Dapat ang nasa isip ninyo, hindi ka nag-iisa na nagsasalita. Marami na tayo. Kung patuloy kayong matatakot, then tanggapin na lang ninyo na third world country tayo at sooner or later, ibabala na kayo sa gyera. Nakita nyo man ang ginagawa ni Marcos Jr. Gusto nyo maging Ukraine tayo? Na sinangkalan tayo sa gyera ng Russia at Ukraine? Gusto nyo mangyari sa inyo yan? Kung hindi po kayo kikilos, religious group, different sectors ng komunidad, nabanggit ko na, lahat ng Pilipino, kasapi kayo sa laban na ito. Ako nga hindi nga ako kasapi eh. Kasi nga, nasa Amerika nga ako. Ang sabi nga ng mga jutang dinin yung mga palabas si Lisa, bakit ka nagikialam? Amerikana ka. Julul. Ano itsura ko? Puti ba buhok ko? Nagpa-bleach ba ako ng buhok pag maging mukha Amerikana? May batas din po sa Amerika na kailangan na nirerespeto ang pagre-representa mo kung saan ka nanggaling. Kaya may mga Latino dito, may mga grupo-grupo, Korean, Chinese, lahat dito. Ino-honor yan yung pagmamahal mo kahit sa bayan na sinilangan mo. Hindi porket Filipino-American ka, kakalimutan mo na yung lupang tinubuan mo. Hindi naman ako pa konyo-konyo katulad ng iba na pumunta, dyan nga lang sa Ayala, Alabang, yan nga mga artista, hindi pa nga iba nakakarating sa Amerika, akala mo mga Amerikana. Mga malalansa. Diba? Marunong akong tumingin sa aking pinanggalingan. Kasi hindi naman ako pwedeng umarte na mapatwang-twang. Hindi naman na ganun eh. Hindi naman yun naging kinalakihan kong buhay. Bakit ka aarte?
Hindi naman tayo katulad ni Lisa Marcos. Yang buwaka ng ina niya, Lisa Araneta, 'di ba? Social climber. Pero hindi nagja-jive yung acting niya sa kanyang gustong iparating sa taong bayan na siya ay alta. Nagaganon-ganon ang gaga. Tapos sabi ko nga kanina, parang pakalat-kalat na pururot dyan sa Villamor Air Base. So again, wag nating walain itong issue, itong pinuso kanina, yung unprogrammed funds na in-insert nila, na pinag-usapan namin yan, ni Atty. Glenn, ni Atty. Vic, ni Pahari Roque, sa mga speech nila, at saan pa. Alam niyo naman yan, billions of billions po yan, na instead mapunta sa livelihood program na makauwi kayo mga OFW para magkaroon ng pagkakataon na makapagtrabaho sa Pilipinas, nilalakaw nila. So this is not about pastor. This is about your future, mga kababayan. Lahat kayo, mga religious group, Catholic ka man, INC, GIL, Born Again, Seventh-day Adventist, at kung ano, even atheist ka, wala kang pinaniwalaang Diyos, pero ikaw ay mabuting tao at naniniwala ka sa right and wrong, you have to speak up. This is the day, this is the moment na magsalita ka. Hindi na natin dapat patagalin ang Jutang Ginimes na Marcos Jr. na iniikot ang buong mundo, samantalang kayo, ni bigas hindi nyo mabili. Naglulugaw na lang kayo. Dahil kung dati nakabili kayo ng 1 kilong bigas, ngayon kalahati o 1/4 na lang. So para magkasya, lulugawin na lang ninyo o asin na lang. So tatahimik kayo? Magpapabudol pa rin kayo? Ako po ay dating supporter ni Marcos Jr. sa mga bago kakilala pa na sa akin. Pinaglaban ko sila sa kanilang electoral protest dahil naniniwala ako na may dayaan. Pero mga putang ina, pinasakay lang tayo, niniwala silang may dayaan. Pero yung pala, nakipagsabuatan sila sa mga nandaya sa kanila. At ngayon, nakita nyo naman visible ang mga dilawan. Sino bang inupo ni Marcos Jr.? Eh di ba mga dilawan? Okay lang sana kung umupo siya ng mga dilawan, gumanda ang buhay ninyo. Kaso lalo kayong lumubog. Yun na nga lang sa airport, ang mga daga, mga surot, nagpakalat-kalat. Ipa-privatize ang NAIA. Anong napala natin? Di ba pambubudol? So ulit-ulitin ko po, binubuksan ko ang inyong mga puso. Alam ko, you're ready to speak up. You're already there. Ang kailangan nyo na lang, lumabas sa inyong mga bahay. Lumabas at ipaalam sa taong bayan na nasasaktan na kayo. Mga dilawang NPA. Sabi ni Pamshot. Exactly. Nung panahon ni Duterte, pinagtutugis siyang mga makakaliwang grupo. Sa panahon ni Marcos Jr., binigyan ng what? Okay? Pinalaya yung mga hinayupak na yan. Pinardon ang mga mamamatay tao. Pinardon ang mga daggurgur sa ating mga sundalo. Nakita niyo naman, di ba, na si Marcos Jr., mas inuuna ang mga gatherings sa kasal, sa party, sa concert, sa Coldplay, kaysa sa inyong mga sundalo at inyong mga pulis na nanggandamatay kayo, hindi man lang kayo inaalayan ng bulaklak o ng wreath. Pero ang Jutang Ginimes na Marcos Bangag, pumunta sa Australia, nag-arti-arti, nagganyan-ganyan, kunyari alay-alay na ganun, kunyari seryosong hayop. By the way, may nag-send sa akin, hindi ko lang alam, yung nasa kotse sila ni Botod, tapos may nagsalita na, may babae na nagpa-picture. Saan yun? May nag-send sa akin ngayon lang. So, nasa kotse si Butod at saka si Kuting. Tapos, binaba ni Kuting yung bintana. Tapos, kunyari, may nagpa-picture na, oh, this is the President of the Philippines. Saan yun? Sa Australia ba yun? Ngayon ko lang nakita. Anyway, yun po ay katarantaduhan. Sila lang ang may gawa nun. Kilala ko ang mga cameraman. Saan yun, Palangga? I-comment nyo nga dyan. So, hindi yan totoo na kunyari, uy, mabait sila, nakakita sila ng Pilipino, ibinaba ni Kuting yung bintana, then, picture. Kabuisitan po yan. Gawa yan ni HR. Okay, gawa yan ni Gerald Barria. Gawa yan ni Franz Imperial. Magaling po sila sa ganyan. Even yung during the campaign, yung mga yung nagbigay ng pera sa isda, na nagbigay, sino ba yung babae during the campaign? Tangay na, nabudol tayo doon. Na binigay yung kanyang kinita sa pagtitinda ng isda.
Remember, that was in Valenzuela. I think, gawa-gawa ng mga putang ina. Na kunyari, uy, ibigay ko na po ito sa iyo, BBM. Tapos yung nagpa-picture nga. Saan yan? Sa Australia ba yan palangga? Kapag kakakita ko lang. Okay? Australia ba yan? But anyway, kung saan man yun. The black op, photo ops, propaganda. Hi, Kat Serrano. Thank you. 4-piece ngayon, pulburon. Ay, maganda to sinabi ni Dens, Scorpion. Pulburon, Politicos, Pokelias, at Pirma for Ayuda. Yun nga, pinag-usapan natin mga kababayan, yung persang pagpipirma. Tapos ginagamit ang ayuda. Pero ang totoong ayuda na nakalagay sa konstitusyon, yung 4-piece, pangtawig pamilya na yan, hindi nila binibigay. So you have to speak, Australia daw. Australia daw yung video, sabi ni Solitary Life. Thank you, Palangga. O Australia, so nakita mo, gawa-gawa lang nila. Tignan nyo yun, kung napanood nyo, yung angulo, naka-ready na yung camera. Kung random yun, let's say, ang babae naglalakad, kunyari ako naglalakad, di ba? May pumara sa yung coaching magnanakaw katulad ni Marcos at ibaba niyang ganyan. Hindi mo na makikitang, magkukuha ka ng video, pero hindi yung nakatutok na yung camera na yung action ni Kuting na from the car, then yung reaction ng babae, huling-huli ng camera, that's BS. Kajotahan yan. Kajotahan at ginagawa, peke, sabi ni Kat Serrano, katarantaduhan para paniwalain ng taong bayan na si Marcos Jr. ay mabait, na siya ay hindi nagbe-burn ng bridges, siya ay tumatanaw doon ng utang na loob. Ay tangina, yung utang na loob niya sa inyo na bumoto at kahit hindi kayo bumoto, na ibigay ang tamang serbisyo, ibigay ang ipinangako niya, yun ang kailangan natin. Hindi niya tinupad. Ano sinasabi nila na dapat wag kalimutan yung mga tumulong sa kanila? Sino ba ang nagpaupo sa kanila? Di ba taong bayan? Ay bakit pati 4-piece ninyo nilalagay ni Lisa sa kanyang what? Sa kanyang butod. Ano pa yung mga issue? Okay, ito yung sinulat ko kanina. Sa smuggling. Paulit-ulit ko pong sinasabi sa inyo yan na si Lisa at si Michael Ma ay magkasabwat. Pinresent ko po sa inyo yan noong January. Okay, dun sa mga kakakilala pa lang sa akin. Balikan natin. Ito. Di po ba, ayan? Pinresent ko sa inyo yan, yung opisina na yan, ay opisina ni Michael Ma at shared sila ni Lisa Ahas. Yung mga pangalan na yan yung prior maging presidente si Kuting, ayan si Franz Imperial, ayan si Martin Araneta, ayan si Michael Ma, business partner po sila. Nakita niyo yung relasyon nila. Then, mga kababayan, ito din yung sinabi ko sa inyo na nung inappoint si Clarita Carlos, dating security advisor ni Kuting, ayan po yan, in-interview siya ni Lisa Marcos sa opisina na shared sila ni Michael Ma sa ORE. Diyan sa BGC. Nakita nyo yan, China, Philippines Unified Enterprises. At ang nag-interview kay Clarita Carlos ay si Lisa Araneta. Hindi si Kuting. Bakit siya mag-i-interview? Siya ba ang elected? So bakit ko pinapakita sa inyo yan? Kasi mga kababayan, nung panahon ni Clarita Carlos, nagkaroon ng intelligence report at pinorward ni Clarita Carlos, kaya sabi ko yung klubang matandang yan, traidor yan sa bayan. Nakalagay yan, alam po ng mga nasanika, alam po yan sa pinanggalingan ni Clarita, yung bagong security advisor dyan, National Security Advisor, NSC, mga palangga, alam nila na si Lisa Marcos Ahas, Araneta, lahat na butod, at si Marcos Jr. ay kasabwat ng smuggler, o sila mismo ay smuggler. Kasi nakalagay po yan sa report ni Clarita. Kaya nga ang sabi ni Clarita sa letter niya kay Lisa Ahas, Lisa Tanas, na nasa mga kamay ninyo kung gagawin ninyo ang tama o mali. Inuulat ko na sa inyo. At hindi pa ito nakakalabas. Actually, yun eksaktong sinabi ni Clarita. Pero ano nangyari kay Clarita? Tinanggal siya. Anong ginawa ni Lisa para tumahimik si Clarita? Binigyan po siya ng generous allowance. So, ano pang ginagalaw ninyo? Doon sa mga nagsabi sa akin, yung mga palangga ko, doon sa speech ko sa SMNI, sa DZAR,
gusto ko magbigay ng paumanhin. Hindi po ako pwedeng magmura ng bratatatat doon, okay? Kasi religious group. Although hindi ko mapigilan yung sarili ko, patawarin niyo ako na hindi ko sila mag bratatatat yung mura ko. But dito sa channel ko, risgo ko to, responsibilidad ko, ang channel ko to. Kahit murahin ko, lahat lang hanggang billion jutang ginemes, okay lang. But I have to respect the people there. Although sabi ko, yung mga pasundot-sundot na mura, okay lang. Yung iba kasi nakulangan sa mura. Ayan naman pala nga, pag nakulangan kayo sa mura, punta na lang kayo dito. Alright? So, another issue, mga kababayan, dun sa mga religious leaders, sa lahat ng Pilipino, na kayo po ay laban nyo to. Hindi ko to laban kung tutuusin eh. Laban nyo to dahil kapag nanalo ang bunganga natin dito at nagkaroon tayo ng maalwan na Pilipinas, kayo ang makikinabang. Hindi naman ako. Kahit ibala kayo sa gera dyan, mga palangga ni Marcos Jr., safe ako dito sa Amerika. Although it's not really 100% safe. Kasi nga, nagpadala na nga ng hitman, nagbabayad na nga ng mga hitman yung gobyernong ito. But I'm just saying, di ba? Kung pag-usapan natin ang naratibong safe ka ba, maharlika, kapag nagkagyera ang Pilipinas at saka China dahil ibinabala dahil si Kuting ay gustong yan papunta sa ganong idea na gusto niyang makipagbakbakan sa China. Siyempre, bago pa kami matsugi dito, kayo muna. Kayo ang ibabala sa kanyon. Ngayon, mga kababayan, okay. Ano pa? Nakakalimutan nyo kasi itong mga, okay, ito. Speaking of that, Michael Ma, di ba? Nakasabwat ni Lisa. Di ba pinakita ko uli sa inyo yon, mga kababayan, nakasama ni Lisa Ahas si Michael Ma sa kanilang state visit. Ito po ay hindi ko ginawa. Ipinakita nila sa inyo. Ayan po si Michael Ma. Isa yan sa mga state visit na lagi nakadikit kay Lisa. It just so happen na binuking ko sa inyo, kaya medyo hindi na niya kasama, pero ang kapal na mukha, ginawa po nilang special envoy to China yan. Okay? So ito ang ebidensya na yung taong yan ay nakadikit kay Lisa Ahas sa kanilang kababuyan. Ayan. Hello, hi. You guys are great. Thanks for the support. Okay, thank you very much. Sama-sama tayo. Babago muli. O ayan mga kababayan, hindi pa ba malinaw sa inyo na nung pinangalanan niya ni Swansing, si Swansing na wala rin bayag, okay? Na baka nagkabayaran na silang lahat. Kasi nag-message pa ako niyan Ang sabi niya, hindi daw niya kontrolado. Although, totoo naman kasi hindi siya ang chairperson ng Committee on Ways and Means. Ayan po si Swansing. Would like to request the Committee on Ways and Means to issue subpoenas for the following brokers, importers, facilitators allegedly involved in large-scale agricultural smuggling in local ports and around the Philippines. Namely, Michael Ma. Large-scale smuggling all over the Philippines. Namely, Michael Ma. Marami pa yon, pero yan lang in-highlight natin. At that was January. So, mga kababayan, sa mga kapapasok ko sa channel ko, putang na talaga mga hayop na to. Mga hayop. Jutang ginemes talaga. Tapos after that, yan si Subiri, ito, di ba? Nag-traidor din sa bayan. Asa na yun? After that, nagkaroon sila ng meeting ni Kuting. Legislative agenda daw. Okay? I think that was 27. Supposedly, January 29, ang hearing dun sa sinasabi ni Swansing na pinapatawag si Michael Ma. Ayan si Tambaloslos at saka si Subiri nag-meeting. So, legislative agenda na hindi nila sinabi sa taong bayan kung ano yung legislative agenda nila. So, true enough, mga kababayan, walang naganap na hearing. Wala. So ito po, kahit pinaulit-ulit ko sa inyo ang smuggling, para hindi nyo nakakalimutan na ang issue po dito is yung pagnanakaw nila sa inyo. Pagpoprotekta ni Marcos Jr. at ni Liz Satanas sa smuggling. Ito na nga, ayaw nyo pang maniwala. Yung mga bago lang. Ayaw nyo pang maniwala na ang ating pinag-uusapan dito ay katotohanan dahil itinalaga na special
to China si Michael Ma na isang smuggler na pinangalanan na hindi kinaray-karay dyan sa Kongreso o Senado na katulad ng pagkaray-karay kay Pastor Kibuloy. Ginawa pang Special Envoy of the President to China, Mr. Michael Ma. Mga kababayan, lahat ng religious sectors, leaders, hindi pa po ba malinaw sa inyo na binababoy kayo ng gobyernong ito? Apektado kayo dito kung kayo man ay nagsihodang tricycle driver ka, tendera ka, vendor ka, lalo na kung farmers ka. Lahat tayo apektado. At ang pag-appoint po dyan, hindi po yan inilathala sa dyaryo. Hindi pinalabas, walang term of reference, wala pong dokumento. Yung event na yan, itinawag si Michael Ma, si Sastrogando po ang nakadiscover niyan. Bakit kamo? Nung time ng event na yan sa embassy, ng Chinese embassy, mga kababayan, ay na-invite si Sas dyan sa event na yan. At mismo nag-usap kami na nagulat siya na si Michael Ma ay ititinawag na special envoy to China. Siya ang nagbigay ng link sa akin niya. Nasabi niya sa akin, Ma'am Shi, sabi niya, Mother Warrior, panoorin mo to. So, nung binigay niya sa akin yung information, yung video, okay, actually may record, nakuha ko na yan kahit buray ng Chinese Embassy. Nandiyan yan. Puntahan niyo ang Chinese Embassy. Yung buo niyan. So, sinearch ko sa panggobyernong website. At even yung mga media, sinearch ko kung inulat ba nila na kasi kapag ganyang mga posisyon, mga kababayan, ina-announce yan, may publication yan. At meron dapat yung black and white na in-appoint yan. Pero wala. Imagine nyo, smuggler. Ano ang misyon ni Michael Ma sa China? Paglabas-pasok ng smuggling business? Kasi again, meron din yang diplomatic immunity. Anong utos ni Lisa dyan? Di mangamkam. So tutulog pa kayo? INC, Archbishop of the Philippines, mga kababayan nating Muslim, mga GIL, lahat ng sektor, tatahimik pa po kayo. Hindi na po ito usapin kung ano ang religious belief ninyo. Ito po usapin bilang Pilipino. Bilang naaapektuhan kayo sa pang-araw-araw na buhay ninyo dyan sa Pilipinas na hindi na po kayo magkanda-ugaga sa pagtatrabaho, excuse me, at hindi po kayo makabili ng sapat na pagkain para sa inyong mga anak. Ito po yung pinaglalaban ko dito. Ang laban ko, hindi po ito para sa pamilya ko. Kasi ang pamilya ko nandito na kami lahat . Ang pinaglalaban ko kayo. Nang tutusin. Sabi nga ng mga kaibigan ko, ano bang problema mo? Paulit-ulit, noong 2015 pa lang, nung nakipaglaban ako sa Tanimbala, sa pagbukas ng balikbayan box natin, mga OFW, lagi nila sinasabi, okay ka naman dito. Hayaan mo na sa Pilipinas, hindi na magbabago yan. Kung kapareho ko, kung lahat tayo pareho ng thinking ng kaibigan kong itong nagsabi sa akin, na walang pakialam, I'm sorry, hindi man, minsan-minsan nanonood yun, I really don't care. Alam niya kung anong standpoint ko. Kung ganito ang thinking ng OFW o mga immigrants na, hayaan mo na Pilipinas, lubog na yan. Mga kawatan kasi lahat, which is totoo. Saan kayo huhugot ng pag-asa kung lahat kayo ganito? Kaya nga, hindi tayo dapat nawawalan ng pag-asa. Dahil sa pag-asang yan, doon tayo nagsasama-sama. Pag-asa, okay, na one day, mahila natin papuntang Kumunoy ang mga buwakan ng inang kuting ahas ng balusdos kasi yung pag-asang yan ay magdadala sa atin sa what? Sa tagumpay. Kasi kapag naniniwala ka na may hope, may pag-asa ang bansa mo at hindi ka ang tawag dito, nagiging negative or nawawalan ka na. Kahit naman sa buhay, di ba? Kahit sa tunay na buhay, ano sinasabi sa inyo ng lolo't lola ninyo? Buryong-buryong na kayo, ito na lang babuhay ko, ito, ganyan-ganyan. Ano sabi sa inyo ng nanay nyo? Anak, huwag ka mawalan ng pag-asa. Dahil sa pag-asa na yun, doon tayo humuhugot sa mga bagay na ginagawa natin sa ating buhay. Di ba? Hope.
Hope for the best. Hope for the better future. Hope for the better Philippines. Kung ako ba ay katulad ng iba, nung ako'y nasa Pilipinas, pudpud na ang sapatos ko, wala akong pag-asa, putang ng buhay ito. Papagod na ako, ito pa rin yung sweldo ko. Ang hirap, yung anak ko, ganun. Ayoko na, di ba? Magpakaburyong na lang ako, magpupulburo na lang ako katulad kay Bangag, ganyan, sirain ko na yung buhay ko. Kasi wala, tangin ng gobyerno to, pare-pareho lang ito eh. Hindi na, wala na tong pag-asang gobyerno ito.